Alam mo bang sa Japan, mahigit na 70,000 na tao na ang 100 plus years old at mahigit naman sa 2 million na mga Hapon ang 90 years old na. Ibig sabihin, normal lang sa Japan na yung kapitbahay mo centenarian. Ito pa, ang average lifespan ng mga lalaki doon ay 81 years old. Ang babae naman, halos 87 years old. Kung ikukumpara yan sa Pilipinas, dito sa atin ang average lifespan ay 67 years old. Isa ang Japan sa pinaka-longest living na bansa sa mundo. So ang tanong, ano ang meron sa mga Hapon? Sabi ng mga scientists, hindi naman daw ito genetics, kundi dahil ito sa lifestyle nila. At once na malaman mo kung bakit, mapapaisip ka, bakit kaya dito sa Pilipinas hindi natin ito ginagawa? Una, hindi mahilig ang mga Hapon sa processed food. Sa Japan, ang pagkain nila mostly ay fresh vegetables, seasonal fruits, at minimal processed food. Hindi uso sa kanila yung puro instant lang lahat, yung puro prito, yung puro fast food. Kaya ang resulta, ang obesity rate ng Japan ay 3.6% lang. Kung ikukumpara mo yan sa US, nakakalulang 40.3% ang mga obese na Amerikano. Grabe yung difference, di ba? Maliban dyan, ang mga Hapon mahilig sila sa isda. Japan is one of the top countries sa fish consumption. Meaning, mas maraming isda, mas kaunting red meat. Bakit importante yan? Kasi ang fish, mas mababa sa cholesterol. Mas mababa din sa saturated fat. At ayon sa studies, pwedeng bumaba ang risk ng heart disease by up to 36%. Pangatlong dahilan ay tea over coffee. Sa Japan, hindi kape ang default, kundi tsaa. At ang tea, lalo na yung green tea, mataas yan sa antioxidants. Tumutulong sa immune system at pwedeng makatulong laban sa cancer at cholesterol. Next, sa Japan, kumakain sila ng kakaiba pero healthy pa din. Staple sa Japan ang soy, pati na din ang seaweed. At opo, hindi ito pang sushi lang ha. Sa isang taon, around 100,000 tons ng seaweed ang kinakain sa Japan. At ang seaweed, may iodine yan. Good for thyroid. Mayaman din sa protein, 2 to 9 grams per cup. So habang ikaw nagchichicherya, sila seaweed ang kinakain nila. Next, active sila kahit matanda na. Hindi uso sa kanila yung matanda na ako, hihiga na lang ako. Nope, sa Japan, naglalakad sila papasok. Nagbibisikleta din at gumagalaw araw-araw. Kahit pa 70, 80 years old sila, active pa rin. Hindi gym lifestyle lang ha, kundi movement lifestyle. Sunod, may daily reset din sila, which is yung tinatawag na hot bath. Around 85% ng Japanese, tinatapos nila yung kanilang nakakapagod na araw sa hot bath. Hindi lang pamparelax ito, kundi nagpapababa rin ng stress, nagpapaganda ng blood flow, at tumutulong sa recovery ng katawan. Parang daily restart button ng katawan mo. Next, portion control. Ito, isa to sa pinaka-underrated. Sa Japan, maliit lang ang servings ng mga pagkain nila. Hindi overloaded ang plato. Hindi katulad sa atin na puro only rice. Sa Japan, may concept sila na parang dapat pag kumain ka, hanggang 60 to 70% lang ang pagkabusog mo. Ang resulta, hindi sila gutom, pero hindi rin sila overweight. Balance lang. At ang panghuli, malakas ang healthcare system sa Japan. Doon, covered ng government ang around 70% ng medical cost. Tapos, pag low income ka naman doon, pwedeng i-cover hanggang 90% yung gastos mo. Ibig sabihin, hindi mo kailangang hintayin na malala na ang sakit mo bago ka magpagamot. Sa Japan, uso ang prevention versus cure. So, uulitin ko, bakit umaabot ng 100 years old ang mga Hapon? Hindi dahil sa magic, hindi din dahil sa genes nila, kundi dahil sa pinagsama-samang pagkain, lifestyle, galaw, sistema, at kultura. Nako, sana all, di ba? Kung gusto mo pa na mag-ito pang inspiring contents, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.